أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakumullah khair sa inyong kumpungan. Yan naman, ibigyan natin ng panahon upang isalin natin sa pinakamalapit na hulugan ang talata na kanyang binasa. Ito po ay nagsimula sa aya 42 hanggang 52. Ayan. Basahin po natin. Nabanggit po sa Quran, ito po ay sa Surah Ibrahim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag mong akalain na si Allah ay walang alam sa ginagawa ng mga mapaggawa ng kasamaan. Kanyang ipinagpapaliban lamang sila para sa isang araw na ang mga mata ay mapagpangiwi sa takot. Sila'y magmamadali na nakataas ang kanilang mga ulo. Hindi na babalik ang kanilang mga sulyap sa kanila. At ang kanilang mga puso ay hungkab. At yung babalaan ng mga tao tungkol sa araw na darating sa kanila ang marusa at sasabihin ng mga gumawa ng kasamaan, aming Panginoon, bigyan mo kami ng kaunting palugit. Kami ay tutugon sa iyong panawagan at susunod sa mga sugo. Ngunit sasabihin sa kanila,
Hindi ba kayo dati ay sumumpa na hindi kayo makapahamak? At kayo nariraan sa mga tirahan ng mga nagsagawa o nagsigawa ng kamalian laban sa kanilang mga sarili. At naging malinaw sa inyo kung paanong aming ginawang kapahamakan sila at aming ipiniliwanag sa inyo ang maraming halimbawa. Kasi sila ay nagbalak ng masama. Ngunit ang lahat ng kanilang mga plano ay nasa talaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa ang kanilang balak ay makayanan pabagsakin ang mga bundok. Kaya huwag mong akalain na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tutupad sa kanyang pangako sa kanyang mga sugo. Katotohanan, si Allah ay makapangyarihan, tagapaghiganti. Sa araw na ang lupa ay papalitan ng ibang lupa, at gayon din ang mga langit, at sila ay lalabas sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa, ang makapangibabaw. At yung makikita sa araw na iyon ang mga nakasala o nagkasala na magkakagapos sa mga talikalan. Ang kanilang mga kasuotan ay yari sa natutunaw na alkitran at tatakpan ng apoy ang kanilang mga mukha. Upang gantihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat kaluluwa ayon sa kanyang kinita o ayon sa kanyang ginawa. Katotohanan, si Allah ay mabilis magtasa. Ito ay isang paalala para sa sangkatauhan upang sila ay mabalaan nito at upang malaman nila na siya lamang ang isang Diyos at upang makaalala ang mga taong may pangunawa. Yun po ang binasa ng ating kapatid sa pinakamalapit itong kahulugan. At ngayon, for our opening remarks, may I request our former president of Angeles Study Incorporated and other, Mr. Amenodin Samborna.